Hello mga kababayan, good morning sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo dyan? Nag-ano na ba kayo? Nakapag-almusal na ba ang lahat, mga kababayan? Ngayon mga kababayan, ano ko lang, diretso-diretso na tong, kukwento ko lang po sa inyo yung, kahapon mga kababayan, kasi may nagtatanong kung kamusta na ba ano daw ang resulta sa aking check up. Kahapon mga kababayan, kasi pupunta kami dun sa Kalinan, dyan sa Kalinan, then nagpapa-check up kami dyan sa Fernandez Hospital, sa Fernandez nga hospital po mga kababayan. Galing kami dito gahapon sa bahay mga kababayan, alas 11. Darating kami dun sa Kalinan sa hospital alas 12. Noon mga kababayan, nagpa-check up ako. Then pagkatapos sa check up mga kababayan, nagpa-laboratory ako. Then hinihintay namin, ang tagal namin nakuha yung resulta kasi alas 12 kami, then yung resulta namin hapon na namin bumabalik kami ng hapon. Then yun mga kababayan, may ano na talaga ako, may diferensya na talaga, may ano na ako, sakit ako mga kababayan. Alam niyo kung ano mga kababayan, yung atay ko at para apektado, then yung abdo, tapos yun. Kaya kahapon mga kababayan, nalaman ko na may sakit ako. Then sabi ko naman, Dok, may puruhan pa ba gumagaling ako? Sabi naman ng doktor, oo naman. Buti na lang mga kababayan, mabait yung doktor. Then tinatanong niya ako kung anong sakit. Sabi ko naman, masakit yung likod ko, tapos dito naman sa tiyan ko, ganun. Yun, sinasabi ng doktor na ito yung ano mo, may ano na yung atay mo at saka abdo mo. Tapos yung kidneys mo, kidney, okay lang daw yung aking kidney mga kababayan. Sa atay ko lang at saka sa abdo ko lang ang may ano. Then sa lakas ko din to, yung magbuhat daw ako mga mabigat. Kaya ngayon mga kababayan, binabawalan na ako ng ng mabigat. Bawal sa akin yung mga mabigat. Maraming mga pagkain nga binabawal na sa akin. Yun, lalo na sa mga mantikain, yung mga oily mga kababayan, bawal na talaga sa akin yun. Tapos yun mga kababayan, alam nyo ba, kahapon kasi galing kami dito, yung pera ko 1K lang. Tapos akala ko naman yung 350 bayad ng check up at saka sa laboratory, isa na yun. Hindi pa alam niyo mga kababayan, no, pag ano ko doon, akala ko yun na lahat yung bayad. Nataka ako pagkatapos ko na hawak ko na yung resulta. Then nandito na yung resulta sa hinawakan na kasama ko. Kasi sabi ng paglabas ko na, ma'am, yung bayad mo ng check up. Ala, doon ako parang ala, wala na akong pera, paano na lang to. Tapos sabi ko sa kasama ko, Ching, may may pera ka pa dyan. Bakit ate? Kasi kulang yung pambayad ko. Akala ko yun na yung 1K, yun na lahat yung bayad sa laboratory at saka sa check up. Hindi pala mga kababayan, alam mo, para na akong nababali doon kapag, ala, sabi ko, saan naman ako dito, saan naman ako kukuha dito sa pambayad natin, hindi na tayo makakauwi kasi nandito tayo nandyan yung mga nursing, nakatingin, nakabantay na. Paano tayo hindi tayo makapag-uwi, hindi talaga kami makakauwi pag hindi namin nabayaran yun. Kasi yun nga mga kababayan, akala ko yun na lahat yung bayad. Nini-speak ko din niya, yun na yung mga bayad. Sabi ko naman doon, paano na to? Sabi naman ng kasama ko, baka may nag-online dyan mga mo. Tapos ka na lang, hihiram ka na lang, tulungan na lang natin magbayad. Sabi ng kasama ko, yung kay Ching, sabi niya, hala, saan na naman tayo kukuha nito? Hindi tayo makakauwi. Tapos
hapon na mga kababayan, anong oras na, hapon na talaga, nandoon pa kami sa hospital kasi wala nga kami mga pera. Then naubos, akala ini-speak namin yun lang, tama na yun yung ano. Tapos sabi ko, saan na naman tayo? Tapos naisipan ko, alam mo yung mga kababayan, anong ginagawa ko? Lumapit na lang ako kay Sir Paul. Tapos sabi ko naman doon, sige lang, okay, bahala na, nahiyang-hiya na talaga ako kay Sir. Magpakapar na lang talaga ako ng mukha kay Sir. Sabi ko mga kababayan, kasi no choice talaga, wala na takong malalapitan. Sabi ko, di nagchat ako kay Sir. Yun na, nagchat ako kay Sir na sabi ko sa kanya, Sir, ano kasi hindi, Sir, nanghingi ako ng tulong sa kanya, na sinabi ko kay Sir, nandun ako sa hospital, hindi ako makakauwi pag walang bayad, ganun. Parang sa totoo lang mga kabayan, hiyang-hiya na talaga ako kay Sir kasi sobrang malaki na yung tulong niya sa akin. Sobra na talaga yung tulong niya sa akin. Kaya maano na din ako kay Sir. Then sabi naman ni Sir, buti na lang nag-send agad si Sir ng pambayad ng hospital mga kababayan. Kaya doon parang naano ako. Sabi ko, ay thank you naman kasi makakauwi na kami. Akala namin doon na tuluyan na namin na hindi na kami makakauwi. Hanggang doon lang kami sa hospital, hindi na kami makakauwi kasi wala kaming pangbayad ng kasama ko. Sabi naman, magsabi ka na lang kay Sir, baka matutulungan ka pa ni Sir kasi no choice na tayo, wala na tayong malalapitan dito, wala na rin akong pera. Sabi ng kasama ko, wala na din sa kanila, uncle, naubos din yung pera nila. Sabi niya, sige, na lang, nag-chat ako kay Sir, kaya doon ako tapos binigyan ako ni Sir Paul mga kababayan. Yun, nakapagbayad ako ng hospital kahapon din. Alam niyo ba, may gamot ako, nandito yung gamot ko mga kababayan. May gamot ako dito, 2 tablet to mga kababayan. Ito, hanggang isang buwan ako mag-inom dito. Kailangan sibo talaga yung isang buwan din. May gamot ako dito mga kababayan, ang lalaki pa naman. Improfen Advil talaga mga kababayan na tong gamot ko. So 7 days din ito. Alam mo ilang na nababayaran mga kababayan, kulang na lang ng 2 pesos para mag-toki. Ang dalawang klase lang ito lang po mga kababayan. So yun, so sobrang papasalamat ako kay Sir Paul. Sir Paul, maraming salamat po sa iyo Sir Paul, kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi ako nagamot at hindi ko nalaman kung anong sakit ko. Then kahit nanghiya-hiya na ako sa iyo Sir Paul, pero nandyan ka pa rin palagi para sa akin, na patuloy sa tumutulong po sa akin. Then thank you talaga Sir Paul, kasi hindi talaga ako magsawa sa iyo sa mag-thank you po. Kasi kung hindi po dahil sa iyo Sir Paul, wala akong malalapitan. Then kung wala ka, wala na din ako. Sana wala na rin ako. Then kung wala ka din, isa pa, kung wala ka rin Sir Paul, lumalala talaga yung sakit ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makapagpa-check up. Alam niyo ba mga kababayan, no? Punta naman ako ng hospital kahapon, hindi alam ng mga kapatid ko, kasi ayaw ko na mag-alala sila sa akin, kasi wala din sila doon. Then hirap din yung kapatid ko ngayon mga kababayan, kasi yung mga trabaho nila hornal lang ganun. Then wala silang kapira-pirahan doon, walang pagkakitaan, puro hornal lang. Then kaya ako nagsikap na lang ako dito, nagbibideo, mag-upload ako ng mga reels mga kababayan, no. So magpasalamat na lang ako sa inyo mga kababayan, kasi nandyan kayo na sumusuporta sa akin, lalo na po kay Sir Paul po, kasi talaga sobrang laking tulong po talaga ni Sir Paul, nakapagtulong po sa akin mga kababayan. Kaya yun,
So, thank you talaga Sir Paul kasi nandyan ka palagi kahit na may sakit ako, ikaw pa rin yung tumutulong sa akin, patuloy sa tumutulong po sa akin Sir Paul. So, mag-ingat ka po Sir Paul, palagi kang mag-ingat. Then, ay ipagpalain ka ng Panginoon kasi sobrang marami mo nang natulungan at hindi ka talaga nagsawa sa pagtumutulong sa nanghihirap po. Then, lalong din sa mga mga subscriber, maraming salamat po sa inyo. Sana po na suportahan pa natin ang vlog ni Sir Paul po sa mga buong PB team po mga kababayan kasi sobrang ang bait talaga ni Sir Paul. Wala na tayong masasabi kay Sir Paul. Siya na talaga yung hero natin dito sa buong sa buong Pilipinas mga kababayan. Kasi lahat kasi marami na siyang natulungan, naghihirap. Kung hindi pa dumating si Sir Paul dito mga kababayan, no, walang yung hindi nakapag-aral yung ibang katutubo. Buti na lang ngayon kasi meron na sila at sila yung nagpapaaral ng mga katutubo yung hindi nakapag-aral kasi buti na lang nandyan sila palagi na dumadarating na sila sir na mga vlogger. So sobrang ngayon po sir, sobrang happy ko po sir kasi may may gamot na ako. Kasi hindi dahil sa iyo Sir Paul, kung hindi pa dahil sa iyo, wala na talaga ngayon ako. Pero feeling ko talaga sarili ko, mamatay na ako. Tapos marami na akong iniisip, paano na yung anak ko, maliit pa naman yun si Halila. May mga kapatid pa ako, ganun. Sus, ang hirap talaga mga kababayan pag wala kang mga magulang malalapitan mo. Lalong na ako, lumalaki ako na walang nanay, na walang tatay, ganun. So, parang maiyak ka na lang na kagaya ngayon may sakit ka. Kagaya ngayon mga kababayan na may sakit ako, wala akong malalapitan. Kasi mas mabuti naman yung may sakit ka na may malalapitan ka kahit mga nanay mo at saka tatay mo, wala talaga. Kasi lumalaki ako walang tatay, walang nanay. Minsan ma-miss ko sila kasi maisipan ko na may sakit ako, wala akong malalapitan. Then, yun, marami pa akong iniisip. Kaya doon sa abroad ako, nag-aaral ako. Sobrang stress ko doon kasi yun na isa na din yung iniisip ko, itong sakit ko. Hindi ko lang sinasabi sa kanila ni tita. Kasi ayokong mag-alala sa kanila. Kaya dito na po, yung umuwi ako, dito na lumalala yung sakit ko. So, buti na lang nandyan si Sir Paul. Laging nagmamahal sa akin at nagpapatuloy siyang sumusuporta. Minsan, maiyak na lang ako. Kaya nandun pa ako sa Abra. Lagi ako nakamukmuk sa kwarto. Sabi naman nila, Tita Belin, Mo, bakit iiyak ka na naman? Ano na naman? Sabi ko naman, wala lang. Lagi kong sinasabi sa kanila na wala lang, pero meron na talaga akong nararamdaman. Mapakita ko lang sa inyo na masayahin ako, ganon. Na ipakita ko lang na lagi akong masaya. Parang napapanggap na lang akong masaya kasi hindi naman noon yung ugali ko yun na talaga yung bata pa ako, lagi akong nakangiti, masayahin. Kahit may sakit ako, masaya pa rin ako, makakangiti pa rin ako kasi hindi ko mapipigilan yung sarili ko nga. Kung yun na yung yung ugali ko sa pagkabata hanggang lumalaki, yun na talaga. Kaya, yun. So, grabe talaga mga kababayan. So, buti na lang nandyan palagi si Sir Paul.
kung wala pa si Sir Paul. Wala na talaga ako. Iwan ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos may anak pa ako. Then magpapasalamat magpapasalamat na lang ako kay Sir na maraming at Sir Paul, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon at bigyan ka pa niya ng lakas at saka sa maraming taon pa na dumarating sa ano mo sa iyo, Sir. So lagi ka namin ipagpapray na kahit na aakyat ka ng bundok na hindi ka pababayaan po, lalo na po kay Ma'am Aya po. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Aya, kasi kahapon ikaw yung nag-ano sa akin ng 1K para makapunta din ako doon sa hospital. Kasi kung hindi ako napunta doon kahapon, mga kabayan, parang mamamatay na talaga ako, kasi pag sumasakit yung tiyan ko, yung hinihinga ko, ang hinihinga ko talaga, sumasabay na masakit. Ano ko lang ba, pinipigil, parang umuutong ako ba sa masakit talaga. Sobra. Pero ngayon, mga kababayan, kasi may gamot naman ako, medyo okay na siya, hindi na siya sumasakit. Kagabi pa ako nakatulog ng maayos. Kasi nakatake na po ako ng gamot ko po. So okay naman ako ngayon kasi may gamot na ako. So kaso lang minabawalan na ako ng mga mabigat, hindi na ako makapagbuhat ng mabigat. So yan na lang yung problema ko, kasi paano na nung mga pangailangan ng anak ko, hindi na ako makapagtrabaho. Kasi yun ang sinasabi sa doktor kahapon. So kailangan ko po, mga kababayan, sundin ko po yung mga sinabi sa doktor, kasi mahirap na talaga, mga kababayan, kasi may anak pa ako nag-aantay sa akin. Tapos nag-aaral pa naman yung anak ko ngayon, tapos wala din yung kapatid ko, ganun. So yan, nagpapasalamat ako sa inyo kasi nandyan kayo, laging sumusuporta sa akin. Kaya yung mga iba dyan na walang mga nanay, meron mga nanay, kailangan mamahalin natin yung ating mga magulang, lalo na yung mga nanay natin at saka tatay, kasi mahirap talaga ang walang nanay, walang tatay, lalo na kung magkasakit kayo, then wala kayong malalapitan. Buti na lang, mga kababayan, itong tinitirahan ko dito, sila auntie, sila uncle ko. No, maliit pa yung anak ko, nandoon na ako sa kanila. Kaya umuwi ako galing sa Abra, hinahanap ko pa rin sila. Kaya nandito ako. Kaya sila yung naging tumutulong po sa akin dito. Sinamahan ako lagi sa ospital. Pangatlo ko na ito kahapon, mga kababayan, pupunta ng ospital. Kasi noon hindi nila nakikita kung anong resulta sa ko, kasi sa x-ray ko walang nakikita doon. Kaya doon na nakikita sa laboratory, mga kababayan, kasi check up na, kasi doktor na talaga ang sa akin. Kaya doon ko nalaman ngayon na yun, na parang naiyak ako kahapon kasi sanabi niya may may difference na sa atay ko at saka abdo ko po, mga kababayan. Kaya sabi ko pa sa doktor, Dok, may puruhan pa ba na gumagaling yung aking atay at saka abdo? Sabi naman ng doktor, oo naman, kasi may gamot naman tayo. Kaso lang sobrang mahal po ang gamot, mga kababayan. Pero okay na yung gamot ko, mga kababayan, kasi nandyan si Sir Paul po. Kaya thank you po, Sir Paul, dahil sa'yo, Sir Paul, kasi may mga gamot na ako, nakapagbili ako ng gamot, nakapagbayad ako ng hospital, at saka nakabili pa ako ng 5 kilong bigas po. Then kape po, kasi kailangan ko pong kumakain ako ng marami bago ako uminom magtitik ng gamot. Kaya yun. So kapon binigay ni Sir, naubos talaga. Kasi sa gamot ko lang talaga, grabe. Tapos bumili ako ng yun na bigas. Tapos hindi pa ako makapagtrabaho, mga kababayan, kasi kailangan ko pa magpagaling ako. So ko lang sa inyo, mga kababayan, na ipag-pray nyo ako, sana nga okay na ako para makapag-vlog ako. Then maraming salamat din sa inyo, kasi nandyan kayo, mga followers, mga fans namin. So suportahan nyo ang aking channel po, sa aking mga video po, mga kababayan, kasi malaking tulong na po sa inyo. Then suportahan natin ang vlog ni Sir Paul, Pugong Biyahero Vlog, sa mga PB team, sa lahat ng mga PB team, mga kababayan.
Suportahan po natin and Ma'am Aya Vlog and Sir Onyo, Peking Bombay Vlog po. Suportahan natin sila. So, Istong Vlog po. Suportahan natin ang kanilang vlog po mga kababayan. Sa Tita PB Lab, Kuya Tutoy Vlog. So, suportahan natin lalo na po sa akin mga kababayan, lalo na po kay Sir Paul. So, hanggang dito lang po mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyo sa walang sawa sa pagsuporta sa akin. So, maraming salamat sa inyo. So, bye-bye. So, I love you. I love you so much. So, magandang umaga po sa inyong lahat. So mag-ingat po kayo palagi lalo na sa mga trabaho nyo, sa mga mamaniho ng sasakyan po, mag-pray po kayo bago kayo umalis. So mag-ingat po tayo kasi may bagyo na naman ngayon. So thank you so much. So yun lang mga kababayan, bye.